Hello, magandang hapon, gabi, tanghali at umaga sa inyong lahat, mga kababayan, mga Pilipino, mga Pinoy survivor dito sa Pilipinas at kahit saang parte ng mundo. A happy, rainy, holy Wednesday. So, mga kabagang, how is your Holy Week? Holy. ayoko magmura. Ayoko magmura. Maka holy water. May laman ba to? Kailangan ko ng holy water para hindi magmura. So, kamusta na kayong lahat? Maraming salamat sa mga bagong subscriber natin. Please like, share, and subscribe. Malaking bagay kung sineshare ninyo. Para malaman ng mga iba nating kababayan, mga mamamayang Pilipino kung ano ang sitwasyon dito sa Pilipinas, bagamat siya ay nakakalungkot, nakaka-stress, sobra. At pinag-usapan, lagi yon ang madidinig mo sa mga vlogger, no? Diba? Grabe. Kaya nga ako paminsan-minsan yung aso vlog yun, binlag ko kanina yung aso. Siningit ko, sinyer ko sa inyo. Pangpawala ng stress. Maya mag-share ulit ako ng mga tuta. So, yung mga bago natin subscriber, checkin nyo lang yung playlist. Merong playlist na basta pag sinabi doon sa playlist, Pinoy Survivor, yung mga title ba, Pinoy Survivor Video, 1 hanggang yun yung buhay ko. If you want to know my life, sineshare ko yung buhay ko. Kung ayaw nyo, wala kayong pakialam, bahala kayo. Wala namang pilitan yun libre nga Imbis na ginawa kong libro, dito ko nilagay, chapter by video, and then may aral, mapupulot. Yung mayayabang, yung mga walang pakialam, bahala, ayaw, wag. Imbis na nilagay ko sa libro lahat, abutin kayo ng mga 1,000 sa bentahan Hindi pa nga ako ganun kasigat 1,000. Walang bibili, malulugi. Bibigay mo yung 30% dun sa retail. So sa National Bookstore, mga 30-40% sila So may 70 na lang, 700. Tapos nahahatian mo yung publisher mo. Hati kayo 50-50. O de 350 na lang sa akin. Tapos hahatian mo pa yung ghostwriter mo. 50-50. O de 120, 350, 175 na lang matitira sa akin. Walang niya. Buhay ko yun. Nakinabang ibang tao. So, kung gano'n na rin lang, libre mo na lang sa lahat. So, yun yung nangyari. Vlog. Tapos may mga tanong-tanong, syempre, sinasagot ko. Usually, mga tanong current events, no? Iba, pinapatulan ko. Iba, ayokong patulan. Kasi panay chismis lang Panay marites lang. So, pagkakaya kong sagutin, sinasagot ko, no? Pagka nagpa-shoutout kayo, hindi ko kayo na-shoutout. Sorry na lang, Sorry. Tao lang. Mahaba, tatapunan. Ginalaw yung aking camera, talagang yung aking biyenan talagang galit sa akin. Kahapon nagpakita sa camera. Talagang sabotahe, no? Sabotahe. Excuse me. So, panoorin nyo lang. Enjoy. And it's meant for you. For the Filipino people, the next generations. Kung may mapulot kayo, I'm happy. Pagka at least tumatak sa utak ninyo, kaya nasa private sector kayo o nasa government sector kayo, meron kayong kakapulutan talaga So, lalo na yung mga Pinoy survivor, community survivors vlog, yun yung explain ko. Ngayon, lalo na, ang in-explain ko is yung nangyayari sa ating Pilipinas. Okay. So, tuloy lang. Ano ang nangyayari? Naglalabasan yung mga balita na ilalabas na raw ang pulburon video. Okay. So, dati sinasabi ko, timing kasi nakikisakay ako sa mga sinasabi ng ibang mga vlogger na close sa Duterte. And I wanted to
to understand bakit di labas yung video. Timing. O, then naki-timing ako. Everyone was saying timing eh. O, there's a time for everything. O, then nakiganon din ako. Pero inisip ko. Kaya dinasal ko pa yun eh. In the previous vlog sinasabi ko, dinasalan ko pa yun. Tapos nun, nag-come across sa mind ko yung Constitution, tinignan ko yung Constitution on presidential succession. Doon ko nakita na, kaya pala, yung June 30, mahalaga. Kaya nga, I started saying, June 30. Yan. Para maintindihan inyo. Hindi yung, basta, hindi pa may palabas yung video eh. Ako, I'm trying to explain to you, people. No? Huwag niyo ako sisisihin na ako yung nagsasabi ng June 30. Hindi ako nagsimula noon June 30. I was trying to explain to everyone what's so important about June 30. And this video na pulboronic na sinasabi, hindi mailabas kasi biglang sudden death. Kung sa larong tennis, sudden death, wala. Matapos kagad si BBM. Sino ba matutuwa yung presidente kung may bangag, nagdudurog, nagko-cocaine? Sino matuwa dun? Talagang tanggalin niya, na? Now, ang gusto kong itapik ngayon, halo-halo eh. Explain ko na muna yung June 30. While I was saying na may timing sa lahat, may June 30, maraming nagsasalita sa inyo and thank you sa inyong lahat, sa mga nagsasabi, ba't hintayin pa yung June 30? Ba't hindi pa now na? Kasi nasabi ko, mag-now na, hindi pa nga kayo organized, hindi pa kayo, mag-people power ka, sayang naman kung 100,000 ka. O paano yun? Hindi pa aware yung mga tao. O, yun yung punto. No? Isa yon sa mga punto. Pero yung June 30 na para yun lang naman yun para para magkaroon ng pagkakataon yung Vice President in case na magkaroon ng upheaval and then a change of government, change of leadership, hindi government, change of leadership. Hindi naman tayo magiging komunista. Democratic government tayo. A change of leadership, aangat ang BP kasi hindi na pwede yung presidente na binoto ng 31 million kasi may napatunayan na bangag siya. Kasi lumalabas yung pulboronic video. Yun yung mindset ko. Yun yung thinking ko. Talagang di pwede na may question mark. Na may ebidensya. Yung ganon. Kaya ngayon, yung recently, yung mga talks ng mga key vloggers, yung mga sikat na mga vlogger, hindi man ako sikat. Yung mga sikat na vlogger, sinasabi, lalabas na yung video. At napanood na nga nung iba yung video. At talagang kinoconfirm, meron na pulburon. At nagsasabi pa yung mga banateros, kahapon lang nadinig ko sila sa SMNI, sinasabi nila sa April 2, ilalabas daw nila ang video. Lapit na nun, April 2. Ayun. So, hindi natin alam kung yun ba yung pulboronic video, pero ang pagkakasabi ni Banat Bay, yung pinakahihintay ninyong video, gusto niyo ba talaga makita? Yun, lalabas na namin sa April 2. So, yun yung hindi naman sinabing pulboronic video, in fairness, no? So, yun. So, that leaves everybody hanging and then wanting to see them kung talagang ilalabas talaga yung pulboronic video. Tapos, ang buto-buto, ang question ko, ito, yung gusto kong mag-analyze sa inyo Ang question ko, bakit biglang ilalabas, kung sakasakali, biglang ilalabas yung pulboronic video? Bakit? Dati-dati naman, timing, June 30. Di ba? Is it because na ayaw payagan yung rally, maisog rally sa Bulacan? Yung susunod na rally na April 8 ba? April 8? April 9. April 8 na ayaw payagan. Hindi binigyan ng permit. So parang, ganun ha? Parang ganun ang dating, no? Ganun ha? Sige, dadanggel ulit natin yung yung ating alas. Lalabas na namin yung video. Yun, para matauhan yung administration. Ganun ba? Ganun na sa tingin nyo? Comment kayo sa baba, no? Kasi, bakit biglang ilalabas na yung video? Kasi, it is not consistent kung ang thought dati June 30, timing because it is 2 years exactly ng June 30 is 2 years exactly dun sa
sa tenure ng presidente, sa term ng presidente, so meron pa siyang 4 years. But there is a constitutional provision na if a vice president, a current vice president succeeds the president na hindi na pwede by way of natanggal siya o namatay siya, knock on wood, o kaya na-impeach siya, knock on wood, or so ano yung mga tao, nag-people power, so pasok yung vice president. 4 years or more, yun yung wording sa Constitution, tignan nyo na lang. Article, ano yan, 7, Section 4, check nyo, yung sa Presidential Act na, na mga tungkol sa President. Article 7, Section 4, o Article 6, yan. So, yung presidential succession. 4 years or more, that vice president who will now serve the unexpired term, the remaining years, 4 years or more. Kasi kung may nangyari before June 30, actually up to July 1. Kasi 4 years or more. Eksaktong 4 years, July 1. So pwede pang paglabanan sa korte. Hindi pwede. Kasi naging presidente ka, BP, naging presidente ka, July 1. So, ang safe dyan, kung nag-iisip, mga safe na yan July 2, hanggang July 5, kung gano'n, July 30. Anything after July 2, safe ka na. That will allow you, the Constitution will allow you to run for a complete term, 6 years, doon sa susunod na eleksyon. Which is, na tinatawag ngayon, nangyari na sa history natin, GMA formula. Nung pinalitan ni Gloria Arroyo, si ERAP, by way of EDSA 2, may 3 taon na si ERAP. Kaya may 3 taon na titira, sinerve ni Gloria yon as Vice President, naging Presidente, and then she was allowed another 6 years. So, 9 years, the GMA formula. So, the GMA formula, that's how they explain it. Pagka June 30, yun yung timing na sinasabi, pwedeng lumitaw yung video. And then, para tapos na talaga, and then magiging presidente na si BP Sara, pwede siya ngayon maging 10 years. Question. Come to think of it, sabi ko, nun sa past na video, hindi mo kailangan ng 10 years. Hindi mo na kailangan ng 10 years. Kasi kung talagang nasa isip mo at nasa puso mo ang taong bayan, at yun talaga ang priority ng mga politiko dapat, yun yung standard. Bago mo isipin yung sarili mo, taong bayan mo na. Yun yung tama. Yun yung standard dapat. So bakit natin iisipin yung 10 years ni BP Sara? Tayo pwede, okay lang. Pero kung kunyari si BP Sara, hindi niya dapat isipin yung 10 years. Sa kanya, basta step up. Ayan na. Sige na, okay na. Kung payag siya, mag-step up. It's a question whether BP Sara is willing to take the helm of government at any point in time. Ngayon, yung mga nakapaligid, baka ang iniisip, yung pabor siyempre kay Sara. Kung ako man nakapaligid kay Sara, di sasabihin ko, hindi, madam, 10 years tayo. So, ganon, no? Wag niyong, don't take it against them kasi trabaho nila yon no? Na magsipsip. Trabaho nila yung magsipsip. Buti na lang, wala ako kay BP Sara, kaya wala akong trabaho magsipsip sa kanya. So, pwede kong bumatikos, pwede kong mag-explain sa inyo kung ano ba talaga nangyayari. So, 10 years. Pero, strictly speaking, kung ikaw, Madam BP Sara, kung napapakinggan mo ko, step up ka lang kung kailan, if and when. Ganun lang, if and when. Huwag mong isipin yung 10 years, huwag mong isipin yon. Kami mag-isip nun, no? Kami mag-isip. Kami magproblema nun. If and when. Huwag nyo na isipin yung 10. Sobra-sobra ka. Kung ako nga 2 taon lang, okay na 2 taon na presidente. Ano nga kaya tumakbo ko, no? Takbo ko. Tapos 2 taon lang ako presidente. Tapos bigay ko na sa vice president. Kunyari, ang vice president si Pulong o si Baste. No? Takbo akong presidente. Kung mananalo ko. Tapos ang vice president ko, isang Duterte din. After Sara, kunyari, no?
takbo ko. May edad na ako. Ayoko na. May rayuma na ako. Sige. Magde-declare akong very weak president. Hindi ko na kaya. Total, malinis na eh. Patay na lahat ng kurap eh. Patay na lahat ng kurakot. Naituwid na yung Pilipinas. 2 taon lang kailangan ko. Sige, BP, take charge. Kaso, may 4 years pa eh. Palakpasin natin yung 4 years. Again, ang tatawagin na noon, hindi na GMA formula. Tatawagin na yon hindi not even as Sara formula. Natawag doon, Dado formula. Kasi hindi ako tinanggil. Ako yung voluntary. Voluntary nang umalis eh. Kasi, ayoko na, tamad na ako. Naayos ko na lahat, wala nang challenge. 2 taon lang naman talaga kailangan para maayos ang Pilipinas eh. Kung talagang gagawin mo yung tama. 2 taon lang. Yung 6 na taon, haba nun. Tapos ang ending mo, ang daming problema. Okay, so, ang doon, yun yung kaya biglang lalabas ngayon yung bakit? Ano nangyari? Bakit biglang ilalabas na? Yung nakalimutan na ba yung formula? Yung nakalimutan na ba yung June 30? Yung timing? Bakit ngayon tuma-timing na ilabas na? May sinasabi April 2, yung isa sinasabi si Fair Lady Maharlika, nasabi anytime lalabas na yan. Napanood na nga niya, na-confirm na niya. So anytime, maraming yung pumipick up na vlogger, palabas na. Coming soon. Next attraction. Parang yan. Actually, yung standard natin, Filipino people, no? Yung dapat standard, kung sino man tatakbo sa politika eventually, no? Yung totoong standard dapat ng matitinong tao, huwag nyo isipin yung sarili ninyo. Huwag nyo isipin yung sarili ninyo na mana ka ng 10 taon, yung ganun ba, pine-play safe mo yung sarili mo, mali yun. Hindi ganon si Sara Duterte. Matino si Sara Duterte. Siguro yung mga nakapaligid sa kanya, iniisip lang what is good for her. And overall, if you have a Sara Duterte may 10 years, then it may go better for the Filipino people. Since Tatak Duterte naman yon, meron siyang 10 years, so meron 10 years ang Filipino people na magandang dating. Okay. So ano pwede natin tulong? Kung ilalabas yung video, niisip nila siguro, may kakampi na tayo. Kasi para yung larong chess yung kanila, no? Ako, Game of the Generals, eh. Yung kanila, dapat Game of Captains, eh. Captain General nga naman daw ako. So, ako, Game of the Generals. Sinabi ko naman sa inyo, previous vlog, 3 pyesa ang pinangahawakan ko na ipanalo ko pa, kahit yung kalabang ko, 11 pyesa pa. Pero nabasa ko yung kilos ng kalabang ko at saka yung pyesa ng kalabang ko at ultimate plug niya, 2 na lang, pero nag-deduce ako kung sino doon. Tested na lahat ng pyesa. So, yung 3 pyesa ko, may armed forces ako, meron akong PNP, at meron akong plug, taong bayan. Yun yung mahalaga, taong bayan. Maipapanalo. Okay. So, yung kabila, game of chess, pawn, tapos nun may queen, may rook, hindi ko talaga may yung laro niyan eh, no? Ayun, hindi ko na-appreciate yung laro, pang matatalino lang yan eh, hindi naman ako matalino. Gusto ko yun, mas may challenge sa akin yung hindi ko nakikita yung kalabang ko, tas nag-a-analyze ako. Ba't kumain yun? Kumain yung kanina, ba't ang tapang? Ano yun? Spy? O 5 star? Tapos kunwari, hahabulin mo, tatapatan mo, uy, tarantado to, nagpapahabol, pinepeke ko nito. Kunwari lang, yung ganun ba? Pero wala, hindi mo alam, hindi mo nakikita, hindi ka guys sa chess. Kitang-kita mo yung pyesa ng kalaban. Open yung board eh. That's why I like Game of the Generals. So ano ngayon ang laro? Bakit biglang payag na ilalabas yung video o dinadanggel lang? Punto. Kung dinadanggel lang at hindi pa ilalabas at kunwaring ilalabas, pangit yun. Pangit. Hindi ako sangayon doon. Kung ilalabas, ilabas na. Yun, tama. Kasi kung June 30, mali. Yun nga, I'm taking a stand, mali. Yung inisip ko dati, June 30, just to accommodate the 10-year tenure. No. Tayo na mag-isip nun. Taong bayan. Kung kinakailangan gusto yung June 30, then you get proclaimed after June 30. Yung gusto mo, proclaim pa tayo ng
July 5 o July 30 o August o September. We can proclaim that. Doon sa sasabihin ko sa inyo. Kaya ngayon, sang-ayon ako sa option 6. Option 6. Option 6, ano yung sinasabi ko? Option 6, way back. So many vlogs, 20 plus vlogs ago na sinasabi ko. Option, 6 yung option. Yung una, status quo, walang mangyari, deadmine lang tayo talaga. Yun yung nangyayari ngayon. Option 2, call a friend, BP Sara, magkasundo tayo. Again, nangyayari rin yun, pinagsamang option 1, option 2. Option 3, nag-resign, hindi mangyari. Sinasabi nyo, mag-resign ka na, BBM. Wala, hindi magre-resign yung tao. He is the sabi nga ng mga vlogger, he is the anointed one, the voted. He has the mandate of 31 million votes. Bakit kayo, Ilan lang ba yung pumirma sa manifesto? Wala pang 20 mil. Ilan lang yung nabudol? Yung nabudol, mga 20 mil lang. So, meron pa siyang 31 million votes. Kahit sabihin ni Atty. Glenchong na nandaya dahil sa Smartmatic, needs to be proven pa rin eh. It's all, it can still be challenged in court. Okay? So, it has to be challenged in court. Yung magagalit tayo ng si Pastor Kibuloy, kinakasuhan, si Bantag, si Tebes, dapat walang double standard. Kung magalit tayo na kinakasuhan, kung may allegation na dito, patunayan sa korte. Ganon din dito kay BBM, ganon din dito sa iba. Pagka kunyaring palpak sila, meron binibintang, nagdodroga si BBM, still to be proven. Still to be proven. Ang problema lang, presidente yung tao. Yun, presidente. Hindi pwedeng basta-basta we just a doubt na siya ay nagbabangag sa droga. Hindi pwedeng tanggapin yon. Hindi katanggap-tanggap yon kasi presidente ka ng taong bayan. Kaya kinakailangan sure tayo. Okay, standard. AFP, para sa inyo to, AFP, PNP. Kaya lumabas yung video na yan, kaya hindi. The mere fact na merong allegation na siya ay nagdudurog, nagsisinghot ng cocaine at babangag-bangag, na ngiwi-ngiwi, kuno, at nabubulol, AFP, PNP, standard. Kung ako nandyan, kung ako yun nandyan lang naman, mga sir, no? Kung ako lang yun nandyan, pasensya, kayo yun nandyan eh. Pero kung kaming mga retarded na kami, kung kami ang nandyan, I'm sure, ewan ko, basta ako, sigurado ako sa sarili ko, mawalang galang na po, Mr. President. Chief of Staff to the Commander-in-Chief. Okay, Chief PNP to the Commander-in-Chief. Mawalang galang na Bonget o BBM o Mr. President. Depende kung anong tawagan nyo. Mawalang galang na. Let's schedule a drug test. Non-biased drug test na supervised properly and open to the public immediately. Supervise natin. Ang galing, no? Chief of Staff, PNP, puntahan nyo, mag-coordinate kayong dalawa. Why? Yun yung tama. Because sa pinag-uusapan, presidente ng Pilipinas. And it is your duty, no? Not only to your commander-in-chief, but to the entire Filipino people and the government and the Constitution. Because pwedeng mayari tayo sa isang maling desisyon ng presidente. Example, point in case, West Philippine Sea. For example, desisyon kunyari sa Amerikano, alliances natin, punta-punta siya abroad. Putragis, kinokomit niya taong bayan, kinokomit niya Pilipinas, tapos nun durug-durug pala siya, bangag-bala siya. Kaya ang pinakamaganda niyan, AFP, PNP, sorry sa inyo, sorry pero kung ako yung nandyan, the standard would be, I'm telling you now, ako mismo, my standard is, hindi ako matatakot sa presidente ng Pilipinas, hindi ako matatakot, presidente ka lang, tao ka rin, kagaya ko. No? Nagkataon lang, lamang ka ng paligo, ikaw, kaya mong tumakbo ng presidente, may pera ka. Ako wala. Tapos sinalal ka ng taong bayan. Pero, lahat tayo, sumusunod sa konstitusyon, sumusunod tayo sa taong bayan. Ayan, taong bayan, linaw, taong bayan.
Sensya na, nakagat nakagat. Napaliguan ko yung mga tuta, nakagat. Rabies. Tapos, ngalaway na ako. No, sana ako. Ang ano doon, the standard should be, you challenge the President, the Commander-in-Chief. Kayo ba nung kayo'y Lieutenant Colonel, kayo'y Battalion Commander, meron kayong sariling tao. May sariling tao. Papalusob yung tao ninyo, yung batalyon mo, mawawalo, patay lahat. Pagka nag-daytime raid kayo, kampo ng kalaban. Ano sasabihin ninyo sa commander ninyo? Sa brigade commander ninyo? Sa task force commander ninyo? Mga sir, ano sasabihin ninyo? Yes, sir. Gago. Magbigay ka ng opinion mo dun sa commander mo pagka hindi pwedeng alanganin yung tao mo mamamatay. Ano ang role ng isang commander? You accomplish the mission even with so much casualties and still continue the mission, accomplish the mission even if you have so many casualties. But at the same time, with the least cost of life sa mga tao, kung pwede, habang nag-uusap kayo, wala pa, hindi pa nakocommit, pwede namang sabihin, imbis na umaga, pwede ba gabi? Kasi bulag yung kalaban sa gabi. Tayo may night vision. Di ba? Useless naman yung night vision, hindi mo magagamit kung sa umaga ka atake. Bakit di natin gamitin yung ating advantage sa kalaban, mag-night vision tayo, kikita natin sila, parang umaga, pero sila, bulag, hindi tayo nakikita unless na meron din sila night vision. But, okay yung sa gabi umatake. Mahirap kang tamaan. Kaysa sa umaga, sniper, banatan yung tao mo. Battalion commander ka, it is your right na tanungin yung iyong brigade commander. Division commander ka, it is your right tanungin yung iyong brigade commander ka, it is your right tanungin yung division commander mo. And so is the division commander, tanungin mo yung area commander mo. Area commander ka o division commander ka, brigade commander, tanungin mo commanding general ng army. Kung tayo na sa ground force, ganun din kung marines. Ganun din ng air force, ganun din. When it comes to deployment, for actions that cannot be rationalized, yung stupido, kunyaring time on target, yung mga ganong banat, time on target, o kaya yung maneuver na ganitong walang ek-ek na ganyan, pwede mo sir, maka-crossfire tayo, magkabanatan tayo. Tatawanan tayong kalaban, pwede ba, naka-stay put na lang iba, isa na lang ang papasok. Hindi yung tayong lahat, magsabayan tayong ganyan. Ibabaksin natin yung kalaban, mag-blocking force na lang. So, you can question the commander. What is my point? Chief of Staff and Chief PNP, when it comes to the future of the country, you question yung Commander-in-Chief. So what if it will cost me my position, but I have done my job definitely as a commander of my unit, my entire AFP or my entire PNP. Kasi in doubt ka sa commander-in-chief mo. Paano kung bangag-bangag yan, gumising isang umaga, paggising niya, gusto niya, lusubin nyo nga yung China, palubugin nyo. Sasabihin, pakinggan ko si Pinoy Survivor, sabi, sampula natin. Nanonood pala, sabi ni Pinoy Survivor, sampulan natin eh. Sasampulan niya tayo. Tapos, orderan kayo. Ay, wala. Ayokong sumunod sa isang commander na may question mark sa pagkabangag. Na? So, ang simpleng sagot dyan is you subject the commander-in-chief. Kayong chief of staff, o kayong chief PNP, sorry, mareretire na si Kung ako lang yan, kung mareretire si magiting natin si PNP, si Acorda, General Acorda. March 31, Happy Easter, ha? Happy Easter. Wala ka ng problema. Kung hindi ka ma-extend, wala ka ng problema. Happy days ka na. Yung susunod, may problema. No? He has to establish right away yung command and respect of the people, no? Yung susunod. At least graduate si General Acorda. Sakit ng ulo eh. So ang punto,
who when you are confronted with doubt na by your people and the Filipino people for that matter, that the commander-in-chief is a drug addict or using drugs, question mark. And merong pulburon video na sinasabi niya ilalabas na. Bakit kayo, intayin niyo yung pulburon video? Hindi, subject niyo na siya sa ano? I-subject niyo na siya sa drug test. Open, public. Ba't kayo matakot sa commander-in-chief nyo? Ba't kayo matakot? Yung sovereign commander, mga taong bayan, yan ang masusunod. Yan ang magsasalita na. Mas gusto nyong magalit yung taong bayan pagka nilabas yung video na yan, tapos magalit taong bayan, biglang lulusob yan sila. Hindi, unahan nyo na. You subject the commander-in-chief sa, and let that be a standard. Set the precedence na pagkaganyan, makatulong kayo, mga mayman, makatulong kayo, mga mayman general, Omet, tsaka General Acorda, makatulong kayo sa future generations ng ating AFP tsaka PNP, future commanders natin, na, bakit si General Browner noon, tsaka si General, nag-coordinate, and then, boom, sinubject nila yung presidente. At takot na takot kayo sa presidente. Bakit kayo matakot dun? Huwag kayo matakot. Huwag kayo matakot, marilib kayo. Siya ang i-relieve nyo. Kung ganun ang inasta. Pagka umiiwas siya, ibig sabihin, may tinatago siya. Kung sabi niyo masinsinan, hindi ba kayo in speaking terms with your commander-in-chief? Kasi, isipin nga ninyo, you rose from the ranks, ni tunyente hanggang general, hindi lang isang general. Ang daming estrella ninyo. Hindi, ganyan na ba ngayon sa armed forces? Hindi kayo maka-question sa inyong commander? Hindi nyo masabi yung nararamdaman nyo? Bok, mista, kayo mismo, mag-coordinate kayo. National Security Council, advisor, you advise the president to take a drug test. Mista, sorry, pero that should be the standard. Hindi yung mag-compromise kayo, hindi yung tahimik kayo, hindi yung pwede mag-declare ng gera ang presidente anytime. At yung taong bayan nagwa-worry. Tapos magre-react lang kayo pagka may pulburon video o kaya nag-uusap-usap kayo na ay nako. Yung gawin nyo yung tama. Gawin nyo yung standard na kung yung ano yung tama ang gawin. You coordinate with each other. Kayong mga plebo kayo dyan. Kayong mga upper class. You coordinate. Natiroy ng PMAR tayo, tapos ganyan pa ang matakot tayo sa isang commander-in-chief na hindi mo alam. Takot na takot kayo, pati sa asawa. Hindi pwede yun. Pag kayong asawa, gaganong-ganon, hindi tama yun. Ba't kayo, binoto ba siya ng taong bayan? Anong klaseng mga commander kayo kung kunyaring, nandun yung respeto? Hats off ako, nandun yung respeto. Pero, pagka umaabuso na siya sa respetong binibigay ninyo sa commander-in-chief ninyo, hindi na pwede yon. Hindi pinagkaiba yun yung kunyari, yung commanding general ninyo na dinatnan yung asawa abusado kung mag-utos, kala mo kung sino. Utusan yung mga sundalo, kala mong wala ka respeto sa mga sundalo. Ito, hugasan mo nga to. Ito nga, dali mo to, ganon. Ganon sila. Tagpian niyo yung bubong ha. Puto yun ang araw ko nang pinapagawa, hindi yung ginagawa. Talo pa yung mga opisyal. Yung asawa, talo pa yung opisyal. Kaya, people in the armed forces, pag kayong mga asawa ganyan, pagsabihan ninyo, ma'am, hindi kayo ang may rangko, yung mister ninyo. Nirespeto namin si sir, pero wag kayong ganyan. At kayong mga sir, kayong mga opisyal, huwag niyong hahayaan yung mga asawa ninyo na binabastos yung mga sundalo, nag-training yung mga sundalo. Huwag ninyong Gano'n ba kahirap yun? Pagsabihan niyo yung asawa. Ako nagagawa ko yun, noon. Ma'am, mali yun, ma'am. Huwag yung ganun, ma'am. Mamaya mag-inom yan, tapos pagbalik, babarilin, mambaril. Dadamay niyo pa ako. Pati ako madamay. Mamaya, ratratin tayo niyan Mag-inom yan, lasing-lasing yan. Huwag niyong gaganyanin. Mag-sorry kayo, ma'am. Kaya gagalit sa akin yung iba na
na asa-asawa kasi nga minsan brutally frank ako. Pagka mali, mali. Hindi pwede yung porke asawa siya ng isang general, asawa siya ng colonel, asawa siya ng mas mataas sa akin, ako isang tiniente lang o kapitan lang o tarantado kayo, may tatratuhin mo ako na para akong alila, gago. Meron naman ako pinagdaanan. Kaya walang ganunan. Nirerespeto ko yung boss ko, nirerespeto ko yung amo, respetuhin ninyo rin yung asawa ninyo, yung amo ninyo, yung head of family, respetuhin nyo. Pati sa mga anak, etc. Okay, so the standard should be the Chief of Staff and the AFP, knowing na may mga ganyan na nangyayari, you stick to the if there's a question sa Commander-in-Chief ninyo and there are instances na parang doubtful, remove the doubt. Critical yung posisyon niya, President of the Republic representing 117 million Filipinos and a whole contingent ng armed forces tsaka ng PNP. Na isang maling desisyon, pikain niya yung ating mga kakampi o yung mga kalaban, madadamay ang buong Pilipinas. Na kung titignan ninyo yung aksyon niya, hindi naman talaga nakapuntirya, nakasentro sa kinabukasan ng armed forces o yung ikagaganda, ikabubuti ng armed forces kasi number one, tinitipid yung tinitipid yung modernization, yung pera. Pangalawa, hindi naman pinupuntahan yung mga namamatay. So what kind of commander-in-chief yung ganon? So something's really wrong with the man as a leader. Something is wrong with his character. Kayo, you are failing him by not telling him. Kasi mga nag-aalalaki sa mga rangko ninyo. Sorry, pero yun ang dating yun yung arrive. Nagwa-worry kayo ba? Tanggalin kayo. Ano ngayon kung tanggalin kayo? Ano ngayon kung tanggalin kayo? Then, in the outside, damn to your heart's content. Kung may kayong magsalita na magsalita, tarantado talaga yan, gago yan isipin mo ganito, ganyan. Pero yung you are going to help him perform his function as a President of the Republic and as Commander-in-Chief if kayo imbis na mag-sip-sip sa kanya at imbis na mag-worry kayo sa sarili ninyo, baka tanggalin kayo, mag-worry kayo sa sarili ninyo, wino-worry ninyo yung ikabubuti niya at ng Pilipinas. That should be the standard. Huwag niyong isip. The moment you start thinking of yourself, your gain, your position, your rank, your name, your family, then you are lost already. In this game, ewan ko, kung mali yung standard ko, mag-comment kayo. In this game of politics, Philippine politics, or whatever form na sinasabi mong, whatever position that you are serving the country, ang sa akin, you do not think of yourself, you do not think of your family, you do not think of whatever, no? The thought should be focused on the people you are serving, the Filipino people. And you will never go wrong. So, AFP, PNP, yun ang message ko sa inyo. I-subject niyo yung presidente, si BBM, i-subject ninyo sa drug test. Kung ayaw niya, pilitin nyo. Mr. President, I'm very sorry, pero we have to put you under house arrest for the meantime. It's for your own good and the good of the country. We have to stop this nonsense about drugs, no? Yung mga sinasabi ng mga vlogger na yan, sinasabi ng mga opposition mo, we have to stop it. And we need to confirm it because we cannot follow you if there is question sa karakter mo, yung leadership mo. It is in question. We will follow you to the death as the commander-in-chief. Into war, okay lang. Pero we need to know, we need to verify if you are indeed using drugs. Mag-aabla ka pa? Aabla pa ba siya? Kung umabla, batukan nyo.
Sorry, pero it is your right as the immediate subordinate of this commander-in-chief. It is the right of your people na you care for them. Bukas ay mag-declare yan ng gera. Animal. Wala na. Yari tayong lahat. Yung bukang bibig ng AFP ngayon, yung bukang bibig ng mga prepare for war tayo. Wag sa ganyan na. Okay sa akin yung prepare for war na, sige, anytime. Pero wag yung ganyan na hapyaw-hapyaw lang. Handa na ba kayo? Handa na ba yung ating mga reserve force? Handa na ba yung ating mga equipment? Bitin pa nga yung pera eh. Tapos prepare for war. Question mark nga. He will don a uniform. It's an insult to the uniform na bangag yan. Tapos you remove that doubt, that question mark. Mr. President, ayusin lang natin to. Para sa inyo to, para sa taong bayan to, para sa Pilipinas. Tanggalin natin yan. May pulburon video. Pagka yan, lumabas, yari ka. Magpa-drug test ka. Pag lumabas yung pulburon video, negative ka, properly. O, okay pa. Ngayon, kung positive yan, sorry, talagang baba ka. Hindi ka pwede. Ngayon, wag niyong basta-basta, pagka ganon, ang advice ko, wag not necessarily yung gagawin ninyo. Nasa pre-choice kayo kung anong gagawin nyo eh. Yung isa pang topic ko, advice ko is go for option number 6. Option number 6. Kayo muna mag-caretaker. No? Gawa kayo ng transition na council. Gaya yung sinabi ko sa ibang vlog na mag-transition council kayo, pag-isipan niyo. Siguro pag-usapan natin yung susunod. In the event na dumating tayo sa option 6, kung kayo punta kayo sa option 6, ayaw nyo option 3, option 4, option 5, option 7. Option 7, revolutionary government. Ayaw ko rin ng ganun eh. Pero kung doon pupunta, wala rin magagawa. Gusto ko lang mapag-isipan para malinaw. Malinaw. Makate. Balahibo. Ang Makate yung doon, mag-transition kayo. Transition. No? Okay. Sige, pag-usapan natin sa susunod na vlog. Transition of 100 days. Okay? At least 100 days. That will answer yung sinasabing timing na yan na constitutional provision. Mag-caretaker kayo 100 days. At least. Pero not necessarily yun 100 days ha. Hindi. Pero ako boto sa 100 days na transition. Why? Because kung meron kayong transition council at meron kayong 100 days initial na pinag-uusapan, pag-usapan yan, lahat ng may isip ngayon ng taong bayan, ipapalista ko sa vlog dito, makikita natin ano yung ayaw ng taong bayan and then you have an idea. 100 days kayong araw-araw nagmi-meeting ng council na nandyan, no? Key people. Pagka inalok ninyo yung tao, kung ayaw, di wag. Walang pilitan to. No? Go to the next person. What we want is ma-represent yung kanyang organization, yung kanyang following, etc., etc. For example only, Catholic Church, CBCP, gusto nyo, yes or no? Kung ayaw nyo, di wag. Then you will not be represented. Go to the next. Hanggang sa merong pumayag. Hanggang bishop, kundi pare, whatever. Basta someone has to represent yung Catholic Church. Bakit Catholic Church? 86% of the Filipino people belongs to the Roman Catholic. And then, ganun din sa iglesia. Ganun din sa yung ibang yung kay kay pastor 8 million 7 million. Kung isa-isa na represent, makuha ninyo, pati yung ating mga ARMM, kung yan nakakuha, I'm just thinking aloud, na kung majority of the Filipino people, you have a good 95% represented in your council, then chances are walang problema. And then,
naka-open sa public, transparent, naka-video, live, lahat ng meeting, nakikita, para makita kung sino nagsasalita at nag-o-oppose, etc., etc., and you are working on a list of agenda or issues na inaayos niyo para kung sino man yung susunod, inayos na gusto ng taong bayan. I can think of 100 issues na pwedeng ayusin. Pag-aari ng kuryente, tubig, bilhin natin, atin na lahat, sa gobyerno na. Saan galing yung pera? Pag-usapan. Yun yung council, yun yung mahalaga. And then tapos na isang araw, sumunod na araw, ayusin natin yung COMELEC. Wala nang gagasto sa eleksyon. Wala na. Para lahat, kahit si Tamukyo, pwedeng tumakbo ng eleksyon. No? Ano, isasara ba Senate? Congress? Isara. Uy, magalit yung mga senator. Putragis kayo. Ayaw kayo makinig sa amin. Ayaw yung burahin ng Resolution 10. Lahat ngayon, magano kayo. I-house arrest kayo. Ganun ba? Ang daming pwedeng ipukol ng taong bayan. Taong bayan ang magsabi. Sino ba mga amo? Taong bayan. I wish to empower every bit of Filipino here or abroad, Luzon to Mindanao. Sabihin ninyo sa inyong dito sa comment o kaya sa inyong mga platform, sabihin ninyo kaya yung gusto ninyong sabihin. It is your time to speak. It is your time to shine out. Gusto ko ng totoong boses ng Pilipino. No? And then, pag-usapan ng mga leader. Nandun ang AFP sigurado, nandun ang PNP. Kung yan ang gugustuhin ng ating mga kasundaluhan na option 6. Kung ayaw nung mga religious leader, go to the next. Kung naubos nyo lahat ng then go to your retired MUP. Go to your provincial head, Luzon, Visayas, Mindanao. Yung representation, Region 12, 1 to 12. ARMM, tsaka yung CAR, NCR. At least represented. Magbangayan, magbotohan kayo. Kaya kung siyam kayo, o 11 o 13, may tiebreaker lagi. So, you treat it as a board of trustees. Tapos noon, whatever is the issue at hand for that day, you have 100 days to do it. You have 100 issues for that matter. If you want, you can extend. By the time na we want to normalize everything, 2025, mag-eleksyon tayo, di ayos na ang Pilipinas. Ayos na. Example, isang issue. You revert to a budget of 4 trillion. That's 2020. Wag yung 2024 ang budget na 5.7 billion, trillion, 5.7 trillion. Ang daming insertions. Corrupted yung Senate tsaka Congress. Ang daming insertions. Bakit pumasa yan? Pinirmahan ng presidente. Rescind that. Ganun kasimple. Sino masunod? Taong bayan Ayaw Kung sinabi ng taong bayan niya, isa sa mga issue, talakayin. Ano pa? Daming issue. Yung, ano nga gawin sa korupsyon? Ipapasa yung death penalty. Ano yung saklaw sa death penalty? Corruption, droga, heinous crime, economic sabotage. Ano yung economic sabotage? Kasama dyan yung tanimbala, yung importation, yung mga ek-ek na mga sobrang declare na mahal ng presyo. Sama nyo, kundi yan tumigil lahat ng problema ng Pilipinas In the next 100 days sana, na maayos yan, and then, boom! Pag upo ni malinis na. So, yun yung Okay, so hanggang doon na lang. Hindi ko na muna na next vlog na lang. Explain ko pa. Ang next explain ko siguro yung council kung option 6, no? Sa akin maling-mali naman yung yung palilitawin nyo ngayon yung video. Bakit? Anong meron? Kasi hindi na pinapayagan yung yung rally. Ay be, linchok. Yung para son. Pagka may video ka kasi ng may video ka ng pulboronic video, hindi na dinadanggel yon, ilabas na talaga dapat. Yun yung tama. After soul searching, naisip ko, kung ang issue lang naman yung 10 years, hindi issue yon. Hindi issue yon.
Kung ano yung gusto ng langit, yun yung masusunod eh. Di ba? So, ayusin na natin itong Pilipinas, tapusin natin yung problema ng Pilipino. No? Hirap na hirap yung Pilipino, ginanakawan yung taong bayan, tigil natin yung bigla. Itigil na natin yun. Ano yung cost nung nakawan? Isara natin yung cost nung nakawan, isara natin yung tindahan, mag-inventaryo muna tayo. And from there, mag-appoint ng mga bago. Bago na matitino. Kung in-place yung penalty, wala nang magnanakaw. Kung meron man, yari. So, ganun. In just 100 days ng transition, maraming maayos, maraming malalatag na kagustuhan ng Pilipinas, and I can assure you, mababago ang Pilipinas in our lifetime. So hanggang doon lang ako. Maraming salamat. Happy Wednesday. Dasal lang kayo. Ayokong masyado na kasi tong panahon na to, dedicated dapat sa pagdasal para sa ating kay Jesus Christ, no? At sa Panginoon natin for sending His only Son. So, focus tayo sa dasal while praying, isingit nyo na rin yung discernment, courage, wisdom kung ano yung gagawin natin as a people. And then after the Lenten season, magsalita kayo. Okay? So, yun lang. Maraming salamat sa inyo. God bless everyone. Bye-bye.